Alam mo bang mas brutal si Vice Presidente Sara kaysa sa kanyang ama? Bakit? Si VP lang ang politikong pinapangalanan ang mga kurakot sa gobyerno. Narinig nyo naman nung naka-livestream siya. Pinagsisigaw niya yung mga pangalan ng mga alam nyo na. Kapag hindi pa siya mapapabagsak ng admin. Sinisiguro ko sa inyo, iihawin ni VP ang lahat ng kumalaban sa kanya. Kung si PRRD ay pigil pang magpangalan sa ibang politiko, ibahin nyo si VP. Dahil wala siyang espesyal na connection sa mga Marcos. Kapag yung impeachment na yan ay hindi magtagumpay, kahit maglakad pa kayo ng paluhod sa simbahan ng Quiapo, walang makakapagligtas sa inyo. Sino ngayon yung pinakasimpleng strategic pathway dito? Si Sara. Wala siyang alliance. Kaya nga, dangerous si Sara pag na-survive niya to. She's going to be the most dangerous politician. Because if she survives this, mas malala pa siya sa tatay niya dahil kahit sa mga Marcos, wala siyang utang na loob. A family, lalo na si Vice President, if ikaw bukas mag-presidente yan, was-was tayong lahat dito. No, on the longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy yung ano. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. I am not like them. Ang tendency sa mga ganito na mga tao, sabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon, mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. They've never seen anything like Sara Duterte. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. Noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong sa akin. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Napakadali nila ako tanggalin as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. Is this part ba of what you said earlier? Let's stick to the plan. BBM o Martin Romualdez? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. They have never seen a politician who has nothing to lose na IDGAF. Ginagawa niyo akong diversion? Wala. Talo na kayo. Masakit sa
sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. There's nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Nanong kita kanina, sino ang appointing authority? Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Nakita kita, sumagot. Camera. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan. Si Davao City Mayor Sara Duterte, sinapak si Court Sheriff Abe Andres.